Hi there mga guys! Dito sa YouTube channel na ito ay inyong matutunghayan ang mga koleksyon ng mga magagandang kwento ng buhay at pag-ibig. Tutukan ang bawat kwento na magbibigay ng inspirasyon sa inyo, pupukaw sa inyong mga puso at tunay na kapupulutan ng mga magagandang aral. Dito lang yan sa John Erickson's Collection of Stories. Huwag ninyong kalilimutan na mag-like sa mga videos na inyong mapapanood at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick na rin ang ating notification bell. Maraming salamat po! Isang magandang araw sa iyo, Kuya John. My name is Marlon, from San Rafael, Bulacan. It's been a pleasure for me na makapagbahagi ng aking kwento sa inyong channel. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang tungkol sa pag-ibig ko na pilit kong ipinaglaban. Hindi mo paniniwalaan na mangyayari pala ang ganito, John. Mala fairy tale din kasi ang aking kwento ng pag-ibig. Kaya't sana ay magustuhan nyo at ma-feature mo rin sa iyong channel. I was 20 years old noon nang makilala ko si Mariel, isang napakagandang babae na lagi kong nakikita sa tuwing nagpupunta ako sa park. Madalas kasi akong mamasyal sa park noon at yun ang nagiging tambayan ko pagkagaling ko ng eskwelahan. Simula nang makita ko ang magandang babaeng yun, ay mas lalong napadalas ang pagpunta ko sa park. Sa tuwing nakikita ko siya, kahit gusto ko siyang lapitan, ay hindi ko magawa sa kadahilan ng natatakot ako. At isa pa, ay nahihiya ako na baka hindi niya ako pansinin. Inabangan ko ang bawat araw at inalam ko kung anong araw at oras siya nagpupunta roon. Naroon siya tuwing Miyerkules at Biyernes sa pareho ding oras ng pagpunta ko diyan. Ewan ko ba, pero sobra akong nahiwagaan sa kanya. Pakiramdam ko ay may mabigat siyang pinagdaraanan ng mga panahong yun. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad pa lamang ako papalapit sa pwesto kung saan ako madalas umupo, ay nakita ko siyang umiiyak. Gusto ko siyang lapitan, pero nahihiya ako sa kanya. Maya-maya pa ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanya at naglakas loob na iniabot sa kanya ang aking panyo. Kinuha naman niya ito, pero kaagad din akong bumalik sa aking kinaupuan. Nahihiya kasi ako na magtanong at usisain kung bakit siya umiiyak. Baka naman kasi magalit siya sa akin. Hanggang sa siya na rin ang lumapit matapos ng halos kalahating oras ng kanyang pag-iyak. Pagkatapos ay umupo siya sa aking tabi na labis ko namang ikinabigla. Nagulat talaga ako diyan at nasa tabi ko na pala siya. Kaya't halos tumalbog ang aking puso sa sobrang kabog nito. Ngumiti siya sa akin ng kaunti at iniabot ang kanyang kamay para magpakilala. Nag-hello siya sa akin at sinabi niya na siya daw si Mariel. Halos matulala ako sa pagkabigla habang nakatingin sa kanya. Magandang babae si Mariel Jan. Maputi, mapula ang mga labi at kutis mayaman. Iniabot ko rin ang aking kamay kahit nahihiya ako. But deep inside me, kinikilig ako diyan. Ipinakilala ko ang aking sarili at ngumiti na rin. Nagpasalamat siya sa pagbibigay ko ng panyo. I said na wala yun.
Nakita ko kasi siya na umiiyak kaya inabutan ko siya ng panyo. Maya-maya ay bigla na lamang niyang sinabi sa akin na nakakasakal daw. Angalin kako. At doon na kami nagsimulang magkwentuhan. Inilahad niya sa akin kung bakit siya umiiyak kanina. Masyado raw mahigpit sa kanya ang kanyang ama. John, doon ko napagtanto na tama ang hinala ko. May kaya si Mariel. Sa ganda at kutis niya ay hindi mo may pagkakaila ang estado niya sa buhay. Kahit bago pa lamang kaming magkakilala, ay magaan na kagad ang loob namin sa isa't isa. Ulila na pala si Mariel sa kanyang ina. At tanging ang ama na lamang niya ang kanyang kasama at ang kanyang pinsang si Charisse. John, yon ang naging simula ng aming pagkakaibigan. Magmula ng araw na yon ay madalas na kaming magkita. At ang part na yon ang naging saksi sa aming pagkakaibigan. If there is one thing na nagustuhan ko kay Mariel, ay ang pagiging simple niya sa kabila ng kanyang estado sa buhay. Nung minsan kasi ay isinama ko siyang mamasyal sa amin. Birthday kasi ng kapatid ko noon. Kaya naisipan ko siyang imbitahin. Nag-commute lang kami dyan. At kitang-kita ko na wala siyang kaarte-arte sa sarili. Bumili pa nga kami ng cake para sa aking kapatid. Ang saya-saya ko talaga ng araw na yon dyan. Ibang-iba ang nararamdaman ko. Parang lumulutang ako sa hangin. Pagdating namin sa bahay, ay tuwang-tuwa ang aking kapatid. Lalo na nang makita niya si Mariel. Akala mo ay parang nakakita siya ng artista. Aminin ko dyan, simpleng pamumuhay lamang ang meron kami. Dalawa kaming magkapatid at pamamasada lamang ang ikinabubuhay ng aking ama. May maliit na tindahan din kami at may sarili naman kaming jeepney na siyang ginagamit ng aking ama. Nabili niya yon noong nag-abroad pa ang aking ama. Ipinakilala ko si Mariel sa aking mga magulang bilang isang kaibigan. Mabait naman ang aking mga magulang. Kung meron man akong ipagmamalaki sa buhay, ay yon ang aking simple, ngunit masayang pamilya. Kahit papaano kasi ay kumpleto at masaya kaming namumuhay. John, halos maglilimang buwan na kaming magkaibigan noon ni Mariel nang magtapat ako ng pag-ibig ko sa kanya. I told her na mahal ko na siya kahit nung hindi ko pa siya nakikilala at nakikita ko pa lamang siya sa park noon. Nagulat siya sa aking mga sinabi dyan. Hindi daw niya akalain na noon ko pa siya pinagmamasdan. Natakot ako sa mga isasagot niya dyan. Baka kasi mabasted lang ako. Pero nagulat na lamang ako nang sabihin niya sa aking bigla na agad din daw na nahulog ang loob niya sa akin at mahal na rin daw niya ako. Halos mamula ako sa narinig kong yon dyan. Sobrang kinilig talaga ako sa mga sinabi niya sa akin. At sa sobrang kaligayahan ko, ay napayakap akong bigla sa kanya. I never realized na pareho lang pala kami ng nararamdaman ni Mariel. To make the long story short, naging kami ni Mariel. Habang nag-aaral ako noon, ay nagpa-part-time job din ako bilang isang service crew sa isang restaurant. Kaya paminsan-minsan ay doon na mismo kumakain sa restaurant na pinapasukan ko si Mariel. Masaya kami ni Mariel sa aming naging relasyon. Madalas ay naaalangan ako sa tuwing nakikita ko si Mariel. Simple lang kasi ako. At kung titingnan mo kaming dalawa,
ay parang alangan kami sa isa't isa. Maganda talaga si Mariel dyan. Kaya naman parang tumama ako sa loto sa kanya. Laging sinasabi sa akin ni Mariel na huwag na lang naming isipin ang sasabihin ng ibang tao dahil hindi naman daw yon mahalaga. Ang importante raw ay mahal ko siya at mahal niya ako. Diyan, si Mariel pa lamang ang babaeng tunay na nagpaligaya ng aking puso. Kaya naman sinisikap ko na mag-work ang aming relasyon dahil mahal na mahal ko si Mariel at lahat ay gagawin ko para lamang sa kanya. Halos 4 months na kaming magkarelasyon noon nang magpasya si Mariel na ipakilala ko sa kanyang ama. Sa totoo lang dyan, takot na takot ako sa magiging reaksyon ng kanyang ama. Naalala ko kasi noon nang makita ko siya na umiiyak sa park. Nabanggit niya na masyadong mahigpit ang kanyang ama. Kaya natatakot ako dyan. Paano na kapag nalaman niya ang aming relasyon? Mariel was so positive dyan. Ang sabi niya ay huwag daw akong matakot dahil matatanggap naman daw kami ng kanyang ama. Honestly, John, naalangan talaga ako noon na ipakilala ako ni Mariel sa kanyang ama. Pakiramdam ko ay hindi pa ako handa at baka maliitin lamang ako ng kanyang ama. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, itinuloy pa rin namin ang gusto ni Mariel. Ang nais kasi niya ay maging legal kami sa kanyang ama. Tanggap na tanggap kasi siya ng aking pamilya dyan. Kaya naman, yun din ang gusto niyang mangyari sa amin. Lalo na at ang kanyang ama na lamang ang kanyang pamilya. Dumating ang araw na ipapakilala niya na ako sa kanyang ama. Nagpunta kami sa kanilang bahay at nagulat ako sa laki ng kanilang bahay. Kahit minsan kasi ay hindi pa ako nakapasok sa kanilang subdivision dahil doon ko lamang siya sa may labasan inihahatid. Lalo akong nanliit sa aking sarili dyan. Pero hindi ko ipinahalata yon kay Mariel. Ayaw niya kasi ng ganoong kinaawaan ko ang aking sarili. Mariel is my cheerleader. Palagi niya akong sinusuportahan sa kahit na anong bagay. Kaya naman, lumalakas ang loob ko dyan. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang ama. Sobrang kaba ang nararamdaman ko dyan. Tumayo agad ako nang makita ko siyang paparating. At medyo nakasimangot pa ito. Mariel introduced me to her father. Magalang akong nakipagkilala sa kanyang ama. Her father never smiled at me. Tiningnan lamang niya ako. Ipinakilala niya ako sa kanyang ama bilang kanyang boyfriend. Pero tahimik lamang itong nakatingin sa amin. Hanggang sa matapos kaming kumain, ay halos wala akong matandaang sinabi niya maliban sa kung sino raw ako at kung saan kami nagkakilala. Mariel admitted na sa park lamang kami nagkakilala. Kaya pakiramdam ko ay para akong natutunaw sa katahimikan. Hindi ko masabi kung okay ba ako sa kanyang ama o hindi. Pero pakiramdam ko ay ayaw nito sa akin. Diyan, makalipas ang ilang araw, ay bigla na lamang akong pinuntahan ni Mariel sa restaurant kung saan ako nagpa-part-time. Kinausap niya ako tungkol sa aming relasyon. At inamin niya sa akin na ayaw daw ng kanyang ama sa akin. At gusto nito na hiwalayan na lamang daw niya ako.
John, inasahan ko na mangyayari yon. Ramdam ko na ayaw ng kanyang ama sa akin. Mariel cried a lot, John. Kahit ako ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Mahal ko si Mariel, pero alam ko na wala pa akong may pagmamalaki sa ngayon at nag-aaral pa lamang ako. John, that moment, Mariel asked me kung kaya ko raw ba siyang panindigan. Nagulat ako sa kanyang sinabi, John. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya na magtana na lamang daw kami. Nabigla ako sa narinig ko, John. Hindi ko akalain na sasabihin niya sa akin ang ganoon. Mahal ko si Mariel, John. Pero ayoko rin na magkaroon ng malaking problema at masira ang samahan nila ng kanyang ama. Then I explained everything to her, John. At naluwanagan naman siya. Marahil ay nalilito lamang siya ng mga oras na yon. John, kahit ayaw sa akin ng ama ni Mariel, ay ipinagpatuloy pa rin namin ang aming relasyon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi namin inaasahan. It was a Sunday afternoon. Nasa bahay kami noon, kasama ko si Mariel at ang aking pamilya. Hindi ko inaasahan na ang masayang banding namin na yon ay masisira lamang pala. Nagulat na lamang kami nang biglang dumating ang ama ni Mariel sa aming bahay. Hindi ko alam kung paano niya ito natunton. Galit na galit siya, John. Sinabi niya kay Mariel na bakit hanggang ngayon daw ay hindi pa ako hinihiwalayan ni Mariel. Halos kalagkarin niya si Mariel para lamang umalis at umuwi. Wala na akong nagawa noon kundi ang lumapit kay Mariel at yakapin ito at ipaglaban ang pagmamahalan naming dalawa. Sinabi ko sa kanyang ama na mahal ko si Mariel. Ano daw ba ang ipapakain ko kay Mariel? Wala naman daw akong ipagmamalaki. At halos ipahiya niya pa ang aking mga magulang. John, masakit ang naging pangyayari. Magkagayunman, ay nauunawaan ko pa rin ang nararamdaman ng ama ni Mariel. Pero kahit ipinaglaban ko si Mariel, ay pilit pa rin niya kaming pinaglalayo. Hanggang sasabihin ni Mariel na hindi na raw siya uuwi at sasama na raw siya sa akin. John, hindi na ako nagulat sa sinabi niyang yun. Dahil noong nakaraang araw, ay yun naman talaga ang naging plano niya. Pero hindi ko inakala na darating talaga kami sa point na ganoon ang mangyayari sa amin. Sukdulan ang naging galit ng ama ni Mariel nang marinig niya ang sinabi ng anak. Halos isumpa niya kami. Itinakwil niya ang kanyang anak, John. Simula daw sa araw na yon, ay hindi na raw niya ituturing na anak si Mariel. Bahala na raw ito sa buhay niya. Pagkatapos ay umalis na ito. Humagulgol sa iyak si Mariel. Hindi niya raw akalain na itatakwil siya ng kanyang sariling ama. Kaya't halos mabaliw si Mariel sa pangyayaring yun. John, pinanindigan ko si Mariel. Nagsama kami sa aming bahay kasama ang aking mga magulang. Alam ko na darating ang araw na mapapatawa din kami ng kanyang ama. Kahit itinakwil si Mariel ng kanyang ama, ay pinilit pa rin namin na makipag-ayos. Pero hindi rin kami pinakinggan ng kanyang ama. Araw-araw na tumatawag si Mariel sa kanilang bahay. Pero hindi rin nakipag-usap sa kanya ang kanyang ama.
Awang-awa ako kay Mariel John. Halos gabi-gabi itong umiiyak. At madalas ay napapanaginipan pa niya ang kanyang ama. One day, kinausap ko siya ng masinsinan. Tinanong ko siya kung hindi ba siya nagsisisi sa pagsama niya sa akin. Nakokonsensya kasi ako diyan. Oo nga, at masaya ako dahil kasama ko siya. Pero nagdurugo naman ang aking puso sa tuwing nakikita ko siyang tulala dahil sa pagtatakwil sa kanya ng kanyang ama. Mariel told me na mahal daw niya ako. Hindi niya lang daw matanggap na ganoon ang nangyari sa kanila ng kanyang ama. Dahil kahit mahigpit daw ito sa kanya, ay mahal daw siya nito at masakit para sa kanya ang itakwil ng sarili niyang ama. Labis-labis ang pangungulila na naranasan ni Mariel sa kanyang ama. Araw-araw na lamang siyang laging tulala. Pero sa kabila ng pangungulila niya, ay pilit kong ipinaparamdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Itinuring ko si Mariel bilang isang prinsesa ng aking buhay dahil alam ko na iyon ang buhay na nakasanayan niya. Subalit hindi ko inaasahan ang mga sumunod pang pangyayari sa amin ni Mariel. Isang araw ay bigla na lamang siyang nag-asal na parang bata. Tila ba parang bumabalik siya sa kanyang pagkabata. Nagulat ako sa nakita ko diyan at natakot ako para kay Mariel. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. Tila nawawala na nga si Mariel sa kanyang sarili. Halos madurog ang puso ko sa nangyayari sa aking kasintahan diyan. Hindi ko akalain na ganoon ang magiging epekto sa kanya ng sobrang pag-iisip niya. Dahil sa naging kalagayan ni Mariel, ay napilitan akong tumigil sa pag-aaral at nagtrabaho na lamang. Kahit ang aking mga magulang ay gulat na gulat sa nangyari kay Mariel. Pero kahit ganoon diyan, hindi ko naisip na ibalik siya sa kanyang ama. Mahal na mahal ko si Mariel. Alam ko kasalanan ko kung bakit siya nagkaganon. Minsan ay naiisip ko na paano kaya kung hindi kami nagkakilala ni Mariel? Siguro ay hindi siya nagkaganon. Siguro ay kasama pa niya ang kanyang ama at hindi nasira ng ganito ang kanyang buhay. Diyan, madalas kong sisihin ang aking sarili. Sa tuwing pagmamasdan ko si Mariel, ay nadudurog ang aking puso. Sinubukan ko siyang ipatingin sa psychiatrist, pero hindi rin nagtagal at natigil ito. Wala kasi akong sapat na pera para ipatingin muli si Mariel. Diyan, sa kabila ng hirap na nararanasan namin, ay pinilit ko pa rin gawing normal ang aming buhay. Tinutulungan ako ng aking mga magulang sa pag-aalaga kay Mariel habang ako'y nagtatrabaho. Makailang beses na rin akong kinausap noon ng aking magulang na ibalik ko na lamang daw si Mariel sa kanyang ama dahil sigurado raw na may papagamot siya nito. Pero tumutol ako diyan. Mahal na mahal ko si Mariel at pananagutan ko na ngayon ang babaeng aking pinakamamahal. Ipinangako ko sa kanya na kahit kailan ay hinding-hindi ko siya pababayaan. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya sa tuwing kakausapin ko siya. Araw-araw, bago ako pumasok sa trabaho, ay pinapaliguan ko siya
at pinapakain ng almusal. Masayahin naman si Mariel, pero minsan ay bigla na lamang itong iiyak at hahanapin ang kanyang ama. Doon ako naiiyak ng sobra diyan. Sa tuwing babanggitin niya ang kanyang ama, ay laging bumabalik sa aking alaala kung papaano siya itinakwil noon nang dahil sa akin. Wala akong magawa kundi ang tumalikod sa kanya at umiyak. Diyan, sa gabi naman ay hindi ko na dinadatnang gising si Mariel. Maaga kasi siyang gumigising, kaya maaga rin siyang natutulog. Halos mag-iisang taon na kaming magkasama, pero kahit kailan ay wala pang nangyari sa amin. Hindi ko na iniisip pa yon diyan dahil sa kanyang kalagayan. Ang tanging iniisip ko lamang ay kung papaano ko siya maaalagaan sa kalagayan niyang yun. Sapat na sa akin na kasama ko siya diyan. Ganoon umiikot ang araw-araw na buhay namin ni Mariel. Tuwing linggo ay ipinapasyal ko siya sa park kung saan kami unang nagkakilala. Sa tuwing naroroon kami ay kakaibang saya ang nararamdaman namin ni Mariel. Pakiramdam ko ay siya pa rin ang babaeng nakilala ko noon sa park, kahit na paminsan-minsan ay nagpapakarga siya sa tuwing pupunta kami doon. Kagaya ng sinabi ko sa iyo diyan, para siyang bumalik sa pagiging bata. Gustuhin ko man na ibalik siya sa kanyang ama alang-alang sa kanyang kalagayan, ay tila nagdadalawang isip ako dahil ayokong mawala sa akin si Mariel. Ramdam ko rin naman kay Mariel na ayaw niya akong mawala sa buhay niya. Dahil madalas kasi, sa tuwing nagpapaalam ako sa kanya para pumasok sa trabaho, ay para siyang bata na nagmamaktol at huwag na lang daw akong umalis. Diyan, hanggang sa isang araw, ay napagpasyahan ko na humingi ng tulong sa kanyang ama. Halos madurog ang puso ko sa tuwing makikita ko si Mariel sa ganong kalagayan. Kaya't naglakas loob ako na kausapin ang ama ni Mariel. Nagpunta ako sa kanilang bahay at sinabi ko sa kanyang ama ang kalagayan ni Mariel. Nagbabaka sakali pa rin ako kahit alam kong sukdulan ang galit niya sa amin noon. Dahil sa mga oras na yon, ang tanging nasa isipan ko lamang ay ang kalagayan ni Mariel. Gusto ko na siyang gumaling diyan. At kahit ano pa ang magiging kapalit na hihingin ng kanyang ama, ay ibibigay ko na diyan. Gumaling lamang si Mariel. Makalipas ang ilang araw, ay dumating sa aming tahanan ang kanyang ama. Naabutan niya kami habang pinapakain ko si Mariel. Diyan, mangiyak-ngiyak ang ama ni Mariel nang makita niya ang kalagayan nito. Kahit ako ay hindi ko mapigilan ang lumuha nang makita ko ang mag-ama. Halos hindi niya kasi makilala ang kanyang ama diyan. Kaya't awang-awa ako sa kanilang dalawa. Ang hirap pala na makita na ganoon ang kanilang kalagayan. Diyan, handa na akong ipaubaya si Mariel sa kanyang ama ng mga sandaling yun. Hindi dahil sa isinusuko ko na siya, kundi gusto kong gumaling ang babaeng aking pinakamamahal. Masakit man sa kalooban ko, ay mas nais ko itong gawin alang-alang sa kabutihan ni Mariel. Napagkasunduan namin ng kanyang ama na ibabalik ko na si Mariel sa kanya
at hindi na ako muling magpapakita pa sa kanya. Yan ang hininging kapalit ng kanyang ama sa akin. Diyan, ng araw na kinukuha na siya sa akin ng kanyang ama, ay halos maglupasay si Mariel. Paulit-ulit niyang tinatawag ang aking pangalan habang paalis na sila. Awang-awa ako kay Mariel diyan. Siguro ay ayaw niya rin na mawalay sa akin. Pero yun lamang ang alam kong paraan para gumaling siya sa kanyang karamdaman. Wala kasi akong kakayahan para ipagamot si Mariel, at yun lamang ang tanging nakikita kong paraan. Diyan, ng mga sandaling yun, ay ayoko pa ring bitawan si Mariel dahil mahal na mahal ko siya. Pero isinakripisyo ko pa rin ang sarili kong kaligayahan para lamang mapagaling siya. Pinilit ko siyang ibalik sa kanyang ama diyan. Yun na ang pinakamasakit na naranasan ko sa buhay ko. Parang mawawasak ang aking puso sa ginawa kong yun. Mahal na mahal ko siya diyan. Ilang araw din akong laging umiiyak. Pero iniisip ko na lamang na dahil mahal ko siya, ay kailangan kong magsakripisyo para lamang sa kanyang paggaling. Ilang araw pa ang lumipas diyan. Nagulat na lamang ako nang maabutan ko ang kanyang ama sa aming bahay na kausap ang aking mga magulang. Diyan, madalas daw magwala sa kanilang tahanan si Mariel at lagi nitong tinatawag ang aking pangalan. Kaya naman nagpasya ang kanyang ama na kausapin ako. Natuwa ako sa aming pag-uusap diyan dahil pumapayag na siya na tanggapin ang aming relasyon. Nagpasalamat din ang kanyang ama sa hindi ko raw pag-iwan kay Mariel sa kabila ng kalagayan nito. Nakiusap siya sa akin na magtulungan kami sa paggabay kay Mariel upang agad itong gumaling. Diyan, hindi ko inakala na darating pa pala ang araw na yon na matatanggap din ako ng kanyang ama. Ipinagamot namin si Mariel at sa pagtutulungan namin ng kanyang ama ay unti-unting nagiging maayos ang kalagayan ni Mariel. I am still hoping na sana ay gumaling na siya ng tuluyan at bumalik na muli sa dati ang kanyang kondisyon. Diyan, sa ngayon ay bumalik na muli ako sa aking pag-aaral habang nagpapagaling si Mariel. 1 taon na lamang ay magtatapos na ako ng aking kursong engineering. At sana ay matupad ko ang pangarap ko na maging isang engineer. Kapag natupad ko yun, ay maipagmamalaki na rin ako ni Mariel sa kanyang ama. Patuloy pa rin akong nagdarasal na sana ay gumaling na ng tuluyan si Mariel. At dito na nagtatapos ang aking love story diyan. Maraming salamat sa iyong malaganap na channel dahil nagkaroon ako ng pagkakataon para ibahagi ang aking kwento. Sana ay nagustuhan niyo ang love story namin ni Mariel. Maraming salamat sa mga bumubuo ng inyong channel. More power sa inyong lahat. Sincerely yours, Marlon.